Kasi ako, sir, ganito ang, this is how I am, this is how I work, I operate. Pag nangako ka sa akin, babalikan kita. Hindi ako katulad ng kung iba na bigyan ka ng assignment and then pababayaan ka na lang, babalikan ka after ilang taon. Ako, pag sinabi ko sa iyo in 5 days, babalikan kita in 5 days, believe me, baka less than 5 days, babalikan kita. At kapag hindi mo ginawa, sisingilin kita on air. So, Maganda General, po pag yan, nagbigay ka, na-observe ko rin po yan, marami mga batang hamog, tapos nang haras, tapos nang isnad ng cellphone, pag nakabukas ng kotse mo, nakalabas yung kamay mo, hihilain yung relo mo, cellphone. Ito, inamomonitor niyo po, General? Yes, sir. And with that, sir, we will be sending again reiteration to our local policemen to intensify our crime prevention measures with regard to this, Your Honor. Ano po kayo, General, sa krame? Sa Directorate for Operation po, Deputy. Very good. You're the person I need to talk to. Let's talk about holdapan sa mga taxi. Ilan na pong buhay ng mga taxi driver na boys pang-hold up? Holdapan sa mga jeep, holdapan sa mga bus. Ano po yung plano nyo rito para ma-address to, sir? General. Meron naman tayong crime prevention efforts dito. Unang-una is on our local police. They have their list of criminal gangs involved into these hold-ups or other. Preemption po ang ibig sabihin. Huwag yung listahan ng mga hold-uppers. Gusto ko po, paano po natin ma-prevent? Yes, sir. Meron tayong directives dyan, intensifying our police visibility Okay. in this convergence and also other areas where hold-ups or crimes are prevalent. So, we'll be again reiterating our directives to them. Siguro po, sir, maglagay kayo ng mga mobile patrol cars strategically located kung saan yung hold-up prone kung tawagin at nag-iilaw-ilaw at siguro ipaalam niyo yan sa mga taxi drivers, sa mga jeep, sa mga bus na kapag sila ay nakaranas ng hold-up, doon nila dadalhin. Kasi I saw one video footage na yung isang taxi driver, meron siyang presence of mind. Alam niya na doon sa isang kanto may police, merong checkpoint na police or may station ng police. Doon niya dinala habang siya in-hold up and then tumakas siya. Something like that. So, Yes, sir. Yes, sir. We'll do that, sir. yeah. So sa inyo pong data, ano pong kadalasan na hold up? Taxi, jeepney, bus? Hindi lang actually mga sasakyan to include mga tao din. Mga tao. Hindi, Yes, sir. I'm talking about sa passenger po. Sa mga jeep, taxi. I do not have actually the record here. We can provide you. So happy ako doon sa sinasabi niyong sir, police visibility. And kung kinakailangan para sa mga bus, many years ago, I've heard about that, yung marshals na sumasakay, naka-civilian sa mga bus. Can we implement that? Yes, sir. We can reactivate this one, sir. Nandito Diba? pa naman yung mga HPG natin, sir. Wala. Alam ko na, marami sa ating mga HPG. Wala namang ginagawa. Ang dami. Ilan bang tao niyo sa HPG? Kung pwedeng... Ilan lang? Gusto ko lang personal na HPG uniform. Ilan? Sir, per the HPG personnel, more or less 1,600 nationwide. Ang dami. So siguro 1,600 na yan, gamitin natin sa kalye. Gamitin natin yan, sumakay sa mga bus. Marshals, civilian, taka-civilian. Ang dami niyan pala, oh. Sa iba't ibang lugar, siyempre. Special dun sa lugar na palagi natin mabalitaan, may holdapan. Sumakay sila sa bus. Sumakay sila sa mga jeep. Di ba? Mabawas-bawasan, tapos may nasampulan na hold-upper, di medyo bawasan yan. And then police visibility also. Magpatrol-patrol siguro dyan sa EDSA, yung HPG. Ilan po yung nyo? Ilan po yung mobile car ng HPG? Ilan po? Hindi, wala kaming record dito, sir, and but we will be submitting this record, sir. Road 10. Oo nga pala, palagi ako nakatanggap ng reklamo nito sa Road 10. Oh, saan nga itong Road 10? Sa Nabotas. Oh, itong Road 10. Talamak to, pinakasikat to sa lahat ng kalsada sa buong Pilipinas, Road 10.
carnap, hold up, snatching. Oh, bakit? Baka asset ng mga pulis ang mga nang hold up dito. Napapabayaan. Pantusawa, sir. We will direct the concern, the local police concern. I think support area Manila po ito yung binabanggit nyo na area yan, sir. Yes, sir. So, sir, deal tayo, sir. Medyo biro to na medyo kontimpitik. Nag-usap na tayo rito, ano? Kapag hindi niyo po naayos to, pagdating ng, ano ba ngayon, sir? Monday? Pagdating ng Monday next week, ang balita ko ay tuloy-tuloy pa rin, marami pa rin ng hold up, marami pa rin pong mga naharas, kasabat ka, ibig sabihin. Siyempre, usap matino to. Yes, sir, we will deliver, Kasi nga, maraming nagkukomento sa, ano namin, sa hotline, sa Facebook namin. Itong Road 10. Tagal na ito, sir. Taon na ito. So, General, so this is what I want you to do. Kailangan gawin mo lahat na pwede mong gawin na ma-wipe out na to. Kasi kung gusto, maraming paraan pwedeng gawin. Kung ayaw, maraming dahilan na pwede ibigay. So gusto ko gawa ka ng maraming paraan na matitigil na to by next week. In fact, dapat bukas pa lang eh. Why next week? Tomorrow. All you need to do is just one phone call away sa mga bata-bataan mo dyan. Sa PNP. So tomorrow, dahil kapag nabalitaan ko to the day after tomorrow, tuloy-tuloy pa rin sir, then sasabihin ko definitely kasabot ang mga pulis, ito'y pinagkakitaan ng pulis. Tama, sir? So, by the day after tomorrow, wala na po to, sir. Problem sa, pakimonitor nyo nga yung mga Facebook natin kasi minimonitor nila eh. So, by the day after tomorrow, wala na po, sir, ha? Thank you, sir. Thank you. So back on topic lang doon sa nabanggit niyo sa Road 10 kasi taga-Tondo po ako eh. So every week dumadaan talaga ako sa Road 10. And every week no, for the past 3 years napansin ko, hindi lang yung mga criminality. Pero sa gabi doon sa Road 10, walang police presence. Wala. Ayun, General. By sundown wala. And Bakit po sa palagay nyo? Bakit walang police presence? The fact na alam na ng lahat na yung lugar na yan ay kilabot, ba't hindi pa rin pinupunta ng mga pulis? Ano sa palagay nyo? Siyempre, yung police, isang makakatabi lang dyan, masaksak pa, wala na. So, siguro, sa buhay nila. Sir, siyempre ikaw taga-Tondo ka. Thank you. Thank you. Opo. Sabi mo for the past 2 years, yung Nakita ko, lugar kilalang kilabot dahil hold up at aksidente, etc. At walang visibility, police visibility, sabi nyo, for the past 2 years from by sundown, wala na. by sundown. Opo. Bakit po sa tingin nyo? Hindi ko, I think, Kasi sundown, doon na nangyari mga hold upan eh. yes. And I'd like to, actually, before I go there, I wanted to point out na pati yung pedestrian infrastructure, floating pedestrian overpass na po. Kasi sa gabi, pinuputol ng mga criminals yung bakal, kinakalakal. So kung pupunta kayo doon ngayon, makikita nyo, wala na yung first 5 steps or 20 steps, pati yung release ng pedestrian overpass, nilagari na, wala na. So yun lang po, nakita ko yung progression noon through the years. Okay. General, ganito pong gawin natin. Maglagay kayo ng, ano man tawag nun, yung maliit na parang station, parang container. I want you to put an outpost. If I need to talk to you, Chief PNP, I will. From now on, I need an outpost doon. Na 24/7 na doon yung outpost that will serve as police visibility. Na dapat may naka-duty na police, at least 5 police. At mayroong isang mobile car na pwedeng umaksyon agad. Kasi matagal na yan, 3 years, nagsususpecha na ako, baka yung ma-hold upper dyan, bata-bata, nina PO1, nina Sargento, nila Major, problem, etc. Hindi nga, sir, kasi it's just common sense. Sabi nga ni Sir from Tondo, sundown, limpyo na yung mga pulis. Saka pasok yung mga kriminal. 1+1 yun lang po yun, sir, equals, baka kasabot yung mga nagsisialisan ng mga pulis at nagtatago na kung saan-saan. O nag-aantay na sa beer house at sasalo na lang, pagdating ng hating gabi, magdideklara na agad tumahol dapat. Ito na sir kita. Sinasabi ko lang to parang joke, pero maaaring pwedeng totoo. That's why para hindi kayo pagbintangan, do something about it. So I want an outpost doon, sir. Maglagay kayo. Kung kailan nyo ng pondo, then kakausapin ko si Chief PNP, I don't know, papapondohan natin. Maglagay ng outpost doon.
para once and for all matigil na po. Police outpost pa, wag tanod. Police outpost and then may mobile car. Can we do that? Kailan po natin maasahan na magkakaroon po ng outpost doon, sir? Give or take, para abangan ko. Kasi ako, sir, ganito ang, this is how I am, this is how I work, I operate. Pag nangako ka sa akin, babalikan kita. Hindi ako katulad ng kung iba na bigyan ka ng assignment and then pababayaan ka na lang, babalikan ka after ilang taon. Ako, pag sinabi ko sa iyo in 5 days, babalikan kita in 5 days, believe me, baka less than 5 days, babalikan kita. At kapag hindi mo ginawa, sisingilin kita on air. So, General, pag nagbigay ka sa akin ng nandito yung mga alipores ko sa likod, jot down yung mga pangako nila para singilin natin. Yes, sir. We'll check Kaya on... dekorasyon dyan sa likod, ha? Baka, hindi nga, ayoko maging dekorasyon na kayo dyan. Dapat nagja-jot down din kayo sa likod. Ang dami-dami nyo dyan. Sige, go ahead po, General. Meron po naman Kailan? tayong malapit na PCP doon, but we'll check on the specific area. Yung PCP, tuloy-tuloy pa rin eh. Baka yung PCP pang maglagay talaga doon sa mismong area na kung saan talamak yung Yes, pag sir. sundown, sabi ni Sir Pamtondo, yung holdapan. Palawakin nyo and then magkaroon ng foot patrol. Yes, sir. Ganoon naman ang directive ng higher headquarters, sir. Siguro sa implementation na lang sa baba nito. And we will reiterate this directive again, sir. Lagay ka ng PCP doon, outpost, and then maglagay ka ng mga mobile car, police visibility, mag-ikot-ikot sa road yan. Tingnan natin kung di matigil yan. Yes, sir. Kaya lang, marami mawala ng kita. Yung mga palapunta sa mga beer house, mababawasan punta sa beer house kasi wala nag-intriga. Anyway, joke lang yun, sir. So do your job, sir, para hindi Yes, kayo sir. mapagbintangan. Dahil kapag hindi nyo ginawa yan, sir, mapagbintangan kayo. And kawawa naman kayo kung talaga wala kayong ginagawang masama. We'll do that, sir. Di ba, sir?